Dominant Protector. Credit to the author. 7,401-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lihim na nagalit si Yaki nang marinig niya ito. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Peter, kaya't nagpa siyang patayin si Peter habang nakikipaglaban. Hindi inaasahan, binago ni Peter ang usapan. Gayunpaman, si Yaki ang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala sa inner sect, habang ako ay isang ordinaryong disipulo lamang ng outer sect. Hindi pa kasama rito ang lakas, ang pagkakaiba ng katayuan ay parang langit at lupa. Kahit sino ang manalo o matalo kapag lumaban tayo, hindi makakatakas si Yaki sa reputasyon ng pagiging isang bully. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa reputasyon ng pambubuli sa mahihina? Malamig na tumawa si Yaki, dahil tinanggihan mo ang mabuting intensyon ni Elder Wu, tanggapin mo na ang iyong kamatayan. Bilang iyong nakatatandang kapatid, bibigyan kita ng 3 galaw. Hindi ninyo naintindihan ang ibig kong sabihin. Tumawa ng masama si Peter at ikinumpas ang kanyang kamay. Ibig kong sabihin, kahit na labanan ito, dapat ay mga sundalo laban sa mga general. Hindi maaaring magkaiba ang katayuan ng dalawang panig. Ikaw ang pangatlong nakatatandang kapatid ng tagapangasiwa ng inner sect, kaya ang dapat na kalaban mo ay ang aming panganay na nakatatandang kapatid, ang tagapangasiwa ng outer sect. Natigilan si Terence. Isa ba itong inosenteng biktima? Alam ba ni Peter na hindi siya kalaban ni Yaki, kaya naman walang kumpiyansa siyang gumawa ng ganoong kalokohan? O sadyang pinagplanuhan lang ba ito para direktang harapin niya ang inner sect steward, ang ikatlong nakatatandang kapatid? Kahit ano paman, medyo hindi inaasahan ang ganitong klaseng tukana. Dati, hindi sana ganoon kabilis magre-react si Peter. Ang impresyon niya sa mga tao ay isa siyang inhinyero na responsable sa pakikinig sa mga utos at paggawa ng mga maruruming gawain. Hindi niya kailanman ginalaw ang mga bagay na may kinalaman sa paggamit ng kanyang utak at pagpapukana. Si Mai. Natigilan din si Yaki, ngunit agad siyang natuwa ng husto. Kung makakaharap niya si Mai rito, hindi ba't mas mabuti na iyon kaysa sa harapin ang tauhan ni Mai? Kaya naman, walang pag-aalinlangang tumango si Yaki, may katuturan ang sinabi mo. Nakakahiya talaga para sa batang Panginoong ito na makipag-away sa iyo. Medyo interesante si Mai, ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa panlabas na sekta. Si Mai, gusto ng nakababata mong kapatid na ikaw ang sisihin, nang ahas ka ba? Halata ng lahat na sinusubukan niya silang himukin na kumilos. Pero hindi pa ito matanggihan ni Terence, ang kanyang tagasunod ang nagsabi nito, at si Yaki ang nagdesisyon. Kung hindi, mapapahamak siya, at maaapektuhan ang reputasyon ng kanyang koponan. Hindi ba't pakikipaglaban lang naman yan kay senior brother Yang, ano pa bang dapat ikatakot? Bahagyang ngumiti si Terence at nagkibit balikat, maliit na bagay lang to. Pero bago tayo mag-away, kailangan muna nating gumawa ng kasunduan. Ikaw ang nagsabi. Gusto mo bang kunin ko ang bangkay mo pagkatapos mong matalo? Lihim na natuwa si Yaki, ngunit patuloy pa rin sa pagngutya, huwag kang mag-alala, bilang nakatatandang kapatid mo, hindi ko hahayaang malantad ang bangkay mo sa ilang. Napakabait talaga ni Kuya Yang. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence. Sayang naman at hindi kasing lakas ng ipinagmamalaki niya ang lakas ng nakatatandang kapatid na si Yang. Nang makita ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, at ang panganib ng agarang pagsiklab, tanging ubo lang ang nagawa ni Elder Wu para patahanan ang sitwasyon. Sabi ng Panginoon, mas mabuting tumigil na tayo sa pag-aaway. Magkapatid tayong lahat, senior at junior, kaya huwag nating sirain ang pagkakaisa. Wala siyang pagpipilian, sina Yaki at Terence ay parehong natatanging mga disipulo ng sekta, at hindi niya maiiwasan ang responsibilidad ng pagpatay sa isa't isa. Si Mai, bakit hindi mo muna sabihin sa amin ang nilalaman ng iyong kasunduan? Oo. Napakasimple lang talaga, maaari tayong lumaban kung gusto natin, pero para maiwasan ang madalas na ganitong sitwasyon, pipiliin natin kung sino ang mananalo sa isang laban lang. Kung mananalo ako, kailangan mong makinig sa mga utos ko mula ngayon. Sabi ni Terence habang ikinukuyom ang mga kamao. Siyempre, limitado lang ito sa tagal ng misyong ito. Hihihi, ang gandang plano.
Wala namang mawawala kahit matalo ka, di ba? Ngumisi si Yaki, ang mga may pinakamababang katayuan sa koponan ay kayong mga disipulo ng Outer Sect. Kailangan ninyong makinig sa aming mga utos, kaya tiyak na nanalo kayo, manalo man o matalo. Sa tingin mo ba ay papayag ako sa kahilingan mo? Hehe. Mukhang walang kumpiyansa si Kuya Yang na mananalo laban sa akin, kaya sinimulan na niyang pag-isipan ang sitwasyon kung sakaling mabaigo siya. Walang pakialam na sabi ni Terence habang nakatingin kay Yaki. Kung ganoon nga, pwede kang hindi sumang-ayon. Magpapatuloy na lang tayo sa ating paglalakbay. Sandali na natigilan si Yaki. May katuturan naman, ano ba ang dapat ikatakot? Ang pagsasamantala sa pagkakataong patayin si Simayi ang tamang gawin. Sa anumang kaso, tiyak na hindi siya mabibigo. Simayi, makatwiran ang iyong kahilingan. Hindi na hinintay ni Elder Wu na magsalita si Yaki at tumanggo na lang, napuntahan mo na ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Kung mayroon kang sapat na lakas, magiging angkop ka na maging commander ng misyong ito. Kung papayag si Yaki, at mananalo ka sa labanan, makikinig tayong dalawa sa iyong mga utos. Hindi nagsalita si Elder Chen, bahagyang tumanggo lang siya bilang pagsang-ayon kay Elder Wu. Salamat, dalawang matanda. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pagbati bago bumaling kay Yaki. Anong sabi ng nakatatandang kapatid na si Yang? Gusto mo bang lumaban o hindi? Laban. Nakapagdesisyon na si Yaki, at dahil sa suporta ni Elder Wu kay Terence, wala na siyang ibang magawa. Ngayon, hahayaan kitang maranasan ang lakas ng katiwala ng Inner Sect. Hindi mo siya maaaring mabanggit ng sabay, ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa Outer Sect. Halika, hahayaan kita magkaroon ng 3 galaw. 3 galaw. Hindi ko kailangan yan. Napaangat ang mga labi ni Terence habang ikinakaway ang kanang hintuturo sa ere, 1 galaw na lang ang kailangan ko. Sa loob ng 1 galaw, mapagpapasyahan na ang tagumpay at pagkatalo. Ha. Simayi, nananaginip ka ba? Natawa si Yaki sa sobrang galit. Hindi pa siya napahiya ng ganito noon, kahit na si Elder Wu ang makipaglaban sa akin ng personal, hindi niya sasabihing matatalo niya ako sa 1 galaw lang. Sino ka ba sa akala mo? Natahimik si Elder Wu, dahil ang sinabi ni Yaki ay ang katotohanan. Maaaring may kumpiyansa pa rin si Elder Wu na mapatay si Yaki sa 1 galaw lang, pero kung gagawin niya ang lahat para sa kanya, hindi naman imposible. Pero ang pagkatalo sa kanya ay hindi pagpatay sa kanya, at ang pagpipigil ay lubos na makakabawa sa kanyang lakas. Hindi ba't ang ibig sabihin ni Terence ay nalampasan na niya si Elder Wu? Senior Brother Yang, huwag mo siyang pansinin. Sa tingin ko, mahilig lang maglabas ng laman ang batang to. Ang galing, pero puro yabang lang yon. Ha, hindi ba? Para matalo si Kuya Yang sa 1 galaw lang, ito na ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Sapat na yan para matawa ako ng 1 taon. Ilan sa mga inner disciples ay hindi naniwala kay Terence at nagsimulang tumawa. Kahit sa panig ni Terence, medyo kinakabahan sina Yun Baojin, Ying at Yingjan. Akala nila ay matatalo ni Terence si Yaki nang walang duda, pero 1 galaw lang. Hindi ba't sobra na iyon? Si Almira lang ang masasabing die-hard fan ni Terence, kahit ano pa ang sabihin ni Terence, ipagwawalang bahala niya iyon. Ang panganay nating natatandang kapatid ay isang lalaking tumutupad sa kanyang mga pangako. 1 galaw ay 1 galaw lang. Idilat mo ang iyong mga mata at magmasid ng mabuti. Panoorin kung paano tuluyang natatalo ng ating panganay nating nakatatandang kapatid ang iyong pangatlong nakatatandang kapatid. Malakas na tugon ni Almira at saka hinikayat si Terence, nakatatanda, hayaan mong buksan ng mga batang ito na hindi pa nakakakita ng mundo ang kanilang mga mata. Tingnan natin kung maglalakas loob pa rin silang hamakin tayo sa hinaharap. 7,402. Ngumiti si Terence, ang sarap sa pakiramdam na may isang taong nagtitiwala at sumusuporta sa kanya ng walang kondisyon. Hihihi, napakagaling. Malamig na tumawa si Yaki at tumalon mula sa kanyang kabayo, tumayo sa gilid at itinutok ang kanyang espada kay Terence. Kung gayon, halika rito at tingnan ko kung paano mo ako matatalo, Yaki, sa 1 galaw lang. Sa katunayan, ang tinatawag na bukas na espasyo ay isa lamang bahagyang kalat-kalat na puwang sa pagitan ng mga puno.
Sa masukal na kagubatan, may malalaking puno at baging sa lahat ng dako, kaya hindi gaanong maginhawa ang gumawa ng hakbang. Siyempre, para lang ito kay Yaki. Taglay ni Terence ang elemento ng halaman at ang teknik ng espada na mana ng berdeng demonyong Diyos, kaya ang kagubatan ang pinakamagandang tahanan. Senior Brother Yang, kung gayon ay idilat mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Huwag mong palampasin. Tumawa ng malakas si Terence habang binubunot niya ang demonyong espada at sumulpot pataas sa kalangitan, isang itim na liwanag ang sumabog. Ang teknik ng espada ng berdeng Diyos ng demonyo ay ganap na naaktibo, dahilan para bahagyang umikot ang maliliit na sanga at baging sa paligid ni Yaki. Gayunpaman, walang nagbigay pansin dito, iniisip na ito ay sanhi lamang ng hangin ng espada. Hindi naglakas loob si Yaki na maging pabaya at mag-focus sa depensa. Kung sinabi ni Terence na hahayaan niya itong magkaroon ng tatlong galaw, hindi na siya lalaban. Maaari na lang siyang mag-focus sa depensa at tingnan kung ano ang tunay na kalaban ni Terence. Paano niya nasabi na mananalo siya sa isang galaw lang? Nasa ere si Terence habang ginagamit ang kanyang spirit sense, na nasa pinakamababang kapangyarihan nito, para bumuo ng isang maliit na karayom at itinutok ito sa primordial spirit ni Yaki. Isang ataking espiritual sa ganitong antas, kung ito ay sa isang taong nakapaglinang ng primordial spirit, ito ay para bang isang butil ng alikabok na nahuhulog sa kanilang katawan, at halos imposibleng mapansin ng mga tao sa gilid ang ataking ito. Gayunpaman, nang lumapag ito kay Yaki, sapat na ito para mawalan siya ng malay ng ilang sandali, at hindi niya maiisip na nahulog siya sa isang patibong. Kasabay nito, ang dalawang baging sa lupa ay pumulupot sa mga bukong-bukong ni Yaki at hinaila ng buong lakas bago mabilis na umatras. Kahit sina nakatatandang Wu at nakatatandang Chen ay hindi napansin. Si Yaki lang ang nagkaroon ng pagkakataong makapansin nito, pero dahil sa sandaling pagkatulala na iyon, hindi rin niya napansin ang anomalya na ito. Naakit ang mga nakapalibot na tao sa itim na liwanag ng malademonyong espada ni Terence, at nakita nilang biglang natigilan si Yaki, at gumuho ang kanyang depensa. Bagamat agad na nakabawi si Yaki ng balanse at sinubukang buuin muli ang kanyang depensa, huli na ang lahat. Ang dulo ng malademonyong espada ni Terence ay huminto sa harap mismo ng lalamunan ni Yaki, ang malamig na talim ay wala pang kalahating pulgada ang layo mula sa kanyang balat. Mararamdaman pa nga ang matalas na aura ng espada. Natulala si Yaki, hindi siya naglakas loob na gumalaw, natatakot na baka samantalahin ni Terence ang pagkakataong hiwain ang kanyang lalamunan. Talagang natalo si Yaki ng espada ni Terence, nang hindi man lang siya nakalaban. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang maliit na pagkakaiba ay maaaring humantong sa isang malaking pagkakaiba. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit biglang natisod si Yaki, na naging sanhi ng isang pagkakamali at pagkatalo ng buong laro, walang duda na natalo si Yaki. Lubusan. Senior Brother Yang, hinayaan mo akong manalo. Mapangasar na tiningnan ni Terence ang malamig na pawis sa noo ni Yaki bago ibinalik ang espada sa kaluban nito at casual na ikinuyom ang mga kamay, ang galing ng ginawa ng nakatatandang kapatid na Yang, maituturing na naranasan na ito ng nakababatang kapatid na ito. Kung gayon, ayon sa ating kasunduan, kailangan mong makinig sa aking utos para sa operasyong ito. Teka lang. Nakahinga ng maluwag si Yaki matapos makawala sa kontrol ni Terence. Namula ang mukha niya habang sumisigaw, hindi mahalaga ang nangyari ngayon. Natisod ako ng baging sa lupa, kaya ako nagkamali. Hindi patas ang tagumpay mo, gusto kong lumaban ulit. Kahit hindi niya alam kung nahila ng baging ang kanyang bukong-bukong, naramdaman pa rin ni Yaki na may mali sa kanyang bukong-bukong, at inakala niyang nadapa siya. Siyempre, hindi handang tanggapin ni Yaki ang ganitong hindi maipaliwanag na pagkatalo. Kung aaminin niya ang pagkatalo ngayon, ano kaya ang magiging mukha niya sa hinaharap? Elder Wu. Ano ang masasabi mo? Hindi pinansin ni Terence si Yaki at humarap kay nakatatandang Wu, hindi inaamin ng nakatatandang kapatid na siyang ang kanyang pagkatalo, kailangan ko pa bang makipag-away sa kanya? Puno pa rin ng gulat ang mukha ni Elder Wu, halatang gulat na gulat sa lakas ni Terence. Naisip pa nga niya kung magagawa niya ang ginawa ni Terence kung siya mismo ang gagawa nito. Tila hindi masyadong sigurado ang sagot. Siyempre hindi. Ang taya ay taya. Yaki, ang talo ay talo, walang dahilan.
Inayos ni Elder Wu ang kanyang kalooban at sinabi sa malalim na boses, kung hindi dahil sa pagpipigil ni Sima Yi, ang dugo mo ay tilamsik na sana ng 5 hakbang ang layo. Huwag mong sabihing hindi ka magkakamali sa isang totoong labanan. Kung magkamali ka, maaari mo pa bang hilingin sa iyong kalaban na bigyan ka ng pagkakataong gawin itong muli? Namula ang mukha ni Yaki. Kahit mataas ang kanyang katayuan sa sekta, hindi niya mapabulaanan ang mga salitang ito. Alam ng disipulo ang kanyang pagkakamali. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag wala ng tsansa. Alam ni Yaki na imposibleng baligtarin niya ang sitwasyon ngayon, at lalo lamang siyang mawawalan ng puri kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban. Masasaktan din niya ang 2 matanda, at ang talo ay mas malaki kaysa sa panalo. Yumuko na lamang siya at umamin ng pagkatalo, ang disipulong ito ay handang makinig sa mga utos ni Sima Yi para sa misyong ito. Dahil doon, dumudugo ang puso ni Yaki. Sumumpa siya na papatayin niya si Terence at lahat ng kanyang mga tagasunod kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Natampol ni Peter ang kanyang mga labi. Ganun ba kaina ang ikatlong nakatatandang kapatid na namamaala sa panloob na sekta? Kung alam niya lang noon pa, sana siya na mismo ang gumawa, at pwede pa rin siyang magpasikat ulit. Mabuti na lang at kakasimula pa lang ng misyon, at may mga pagkakataon pa sa hinaharap. Gayunpaman, ang lakas ni Sima Yi ay talagang nakakagulat. Sa kaisipang iyon, tumingin si Peter kay Terence na may bahid ng takot sa mga mata. Maaaring hindi napansin ng ibang tao ang maliliit na galaw ni Terence, ngunit palihim siyang nagmamasid sa buong oras, kaya napansin niya ang ilang maliliit na bakas na hindi napapansin ng iba. Bukod dito, naniniwala si Peter na maliban sa kanya, walang ibang makakaintindi sa kahulugan nito. Senior Brother Yang, malinaw na gumagamit ng panlilinlang si Sima Yi. Paano tayo magpapasakop sa kanya? Elder Wu? Totoo na natalo tayo, pero sa pagkakataong ito, halata na may patibong. Paano natin aaminin ang pagkatalo ng ganito? Nag-iingay ang ilan sa mga panloob na disipulo, kahit na inamin na ni Yaki ang kanilang pagkatalo at handa nang tanggapin ang mga utos ni Terence, ayaw pa rin nilang pumayag. Marahil ay sigurado sila na hindi talaga inamin ni Yaki ang pagkatalo, at nais nilang gamitin ang paraang ito upang lumaban para sa isa pang pagkakataon para sa kanya. Tutal, may mga bagay na hindi masabi ni Yaki ngayon, at sila, bilang mga tauhan niya, ang dapat na sumulong at linawin ang mga bagay-bagay sa kanilang amo. Anong problema? Wala na bang silbi ang mga salita ko? O baka naman binabaliwala na lang ninyong mga disipulo ng inner sect ang utos ng sect? Nanlamig ang mukha ni Elder Wu habang pinagalitan siya, anong iniisip ninyo? Sa tingin ninyo ba ay wala akong magagawa sa inyo? Natigilan ang ilang disipulo ng inner sect at nanatiling tahimik. Kung hindi pa rin nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila pagkatapos ng sinabi ni Elder Wu, hindi sana ganoon kasimple ang pagpapatalsik sa misyong ito. Kahit wala namang pakialam si Elder Wu sa mga gawain ng inner sect, nandoon pa rin ang katayuan niya. Isang casual na pagbati lang mula sa kanya ay magdudulot na ng matinding paghihirap sa kanila. Hindi pa kasama rito na ang misyong ito na nasa ika-8 ranggo ay si Elder Wu pa rin ang nagdesisyon. Kung hindi niya talaga sila isasama sa paglalaro, kalahati lang ang mararating nila pabalik. 7,403. Sinabi ng bilugang disipulo na nandito si Terence at ang iba pa para mag-freeload ng mga puntos, pero hindi ba't pareho lang sila? Karaniwan, ang mga disipulo ng inner sect ay maaari lamang tumanggap ng mga misyon na nasa ika-7 antas ng kahirapan. Sa pagkakataong ito, talagang mapalad sila na makasali sa mga misyon na nasa ika-8 antas ng kahirapan. Hindi sila maglalakas loob na saktan ang pinuno ng koponan, si Elder Wu, kahit na malakas ang loob nila. Bakit hindi ka nagsasalita? Sige lang. Malamig silang tiningnan ni Elder Wu, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa karamihan. May iba pa ba kayong opinyon? Hindi. Elder Wu, gagawin namin ang anumang sabihin mo. Tiyak na pakikinggan namin ang mga tagubilin ng Elder. Ngumiti nang may paghingi ng tawad ang bilugang disipulo, dahil nanalo si Sima Yi sa pastahan, gagawin namin ang sinabi ni Elder Wu. Ang misyong ito ay pangungunahan ni Sima Yi. Humahadjejek si Elder Wu at humarap kay Terence. Sima Yi, malakas ka naman. Isa pa, mas pamilyar ka sa mga guho ng dakilang mangkukulam na multo ni Yin. Tiyak na magagawa mong gampanan ang papel ng commander para sa misyong ito.
Iiwan ko na sa iyo ang pamumuno. Kung may hindi kumbinsido, natural lang na papasok ako. Dahil si Yaki ang pinuno, nanatiling tahimik ang mga disipulo ng inner sect dahil sa takot. Kahit gaano pa sila kayo tanggapin ito, pigilin na lang nila ang sarili. Nagpasalamat si Terence kay Elder Wu at hindi na nagsalita pa, hudyat na magpatuloy na sila. Mayroong ilang orihinal na mga mandirigmang nasa yugto ng sanggol sa koponan. Tahimik ang paglalakbay at wala silang naranasang anumang panganib. Kinagabihan ng ikalawang araw, nakarating sila sa gilid ng bundok ng multo na Yin. Nakatatanda kong kapatid, natuklasan namin ang bakas ng ibang tao. Si Almira, na siyang namamahala sa pagmamanman, ay bumalik upang magulat, mukhang galing sila sa sekta ng Ashurewave. Mayroon din silang mga karagdagang tauhan. Dapat ba natin silang iwasan? Natatakot ako na hindi natin ito maiiwasan. Tumingin si Terence sa direksyon kung saan nanggaling si Almira, may bahagyang ngiti sa mga labi. Natuklasan din nila tayo. Hindi natatakot si Terence sa sektang Kenglan. Isa pa, nagtulungan na sila noon, kaya walang dapat iwasan. Habang nagsasalita siya, isang figure ang kumislap sa kagubatan sa di kalayuan at mabilis na lumitaw sa paningin ng lahat. Ha. Iniisip ko kung sino iyon. Kaya pala sina Elder Wu at Elder Chen mula sa Sword Spring Sect. Matagal na kaming magkaibigan. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Nakakagulat naman. Mula sa malayo, ang pinuno ng Asher Water Sect, isang matandang lalaki, ay tumawa ng malakas. Habang nagsasalita siya, mabilis siyang lumapit. Sa tabi niya ay isang magandang babae na nasa katanghaliang gulang at isang pandak na lalaki na nasa katanghaliang gulang. Bukod doon, naroon sina Noren, Yunki, at ilan pang mga kabataang hindi nakilala ni Terence. Base sa kanilang lakas, may isang taong mas malakas pa kina Noren at Yunki. Dapat din silang maging mga piling disipulo ng inner sect. Kung tungkol naman sa tatlong nangunguna, ang kanilang mga aura ay hindi mas mahina kaysa kay Elder Wu. Sila ay malinaw na mga elder ng Asher Water School. Kung pag-uusapan ng lakas sa panlabas na anyo, ang kombinasyon ng sekta ng Kenglan ay mas malakas kaysa sa sekta ng Sword Spring. Malinaw na ang lugar na ito ang pinagmulan ng Sword Spring Sect, ngunit hindi ito kasing husay ng kalapit na Asher Water Sect. Hindi mahahalata, mayroon ng pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahinang momentum ng magkabilang panig. Kaya pala si Elder Han mula sa Asher Water Sect, si Elder Wu, at si Elder Mei. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, pero ang elegante mo pa rin gaya ng dati. Pinagsalikop ni na Elder Wu at Elder Chen ang kanilang mga kamay. Sabi ni Elder Wu nang may peking ngiti, hindi ko alam na magkasama pala kayo. Pumunta kayo sa aming Hongshan Commandery na hindi ipinapalam sa aming sekta ng Janchen para maaliw namin ang inyong mga tanyag na panauhin. Elder Wu, nagbibiro ka siguro. Ang Hongshan Commandery ay Hongshan Commandery, at ang sekta ng Janchen ay sekta ng Janchen. Kung nasa teritoryo tayo ng sekta ng Janchen, natural lang na magpapadala tayo ng visiting card at bibisita sa sekta ng Janchen. Pero maaari kayang ang kasalukuyang sekta ng Janchen ay kayang kumitawan sa Hongshan Commandery. Si Elder Han ang matandang lalaki nakakasabi lang. Ngumiti rin siya at sinabing, mukhang malapit na ang araw ng pagbagsak ng Hongshan Commandery. Dapat ba tayong bumalik at ipaalam sa Commandery Prince ang tungkol sa itim na anting-anting ng Commandery? Parehong may nakatagong kahulugan ang kanilang mga salita, walang sino man ang sumusuko sa isa't isa, ngunit walang nakuhang kalamangan si nakatatandang Wu. Matandang Wu, hindi ka ba nasisiyahan sa hitsura ng aming asul na sekta ng tubig? Kung hindi ka kumbinsido, maaari mo itong sabihin, o maaari mo ring gamitin ang iyong mga kamao upang magsalita. Wala kaming pagtutol. Ang pandak na lalaki ay si Elder Wu ng sektang Kenglan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang makapal na leeg, na lumilikha ng isang malutong na tunog ng pagkalabog. Sa anumang kaso, matagal na kitang hindi nakikita. Maaaring subukan ito ni Wu na ito at tingnan kung may nagawa ka ng progreso. Anong problema? Sa tingin mo ba matatakot ako dahil lang sa mas maraming tao? Halika, kung naisip mo nang gamitin ang 3 pulgada mong pako, halika rito.
Hindi kayang ipakita ni Elder Wu ang kanyang kaduwagan sa sandaling ito, kaya't may paghamak niyang sinabi, nangangahas ka bang lumaban ng mag-isa? Kung hindi ka maglakas loob, hindi mahalaga kung magdala ka pa ng isa o dalawa pang katulong. Kung talagang lalaban sila, natural na malalagay sa alanganin ang Sword Spring Sect, ngunit hindi natakot si Elder Wu. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita ni Terence noon ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Sa pagdaragdag ni Peter, na maaaring sumabog anumang oras, sa usapin ng mataas na kapangyarihang labanan, hindi naman sila nangangahulugang mas mahina kaysa sa Azure Water Sect. Sige, huwag kayong mag-away agad sa oras na magkita kayo. Pareho na kayong matanda. Ano pa ang saysay? Habang nagsisimulang maging tensyonado ang atmosfera sa magkabilang panig, biglang binasag ng magandang babaeng nasa katanghaliang gulang, ni nakatatandang May, ang pagkakatabla ng may ngiti, matandang Wu, alam nating lahat kung bakit tayo pumunta sa bundok ng Multonayin, kaya huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay na iyon. May gusto lang akong itanong sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Sa madaling salita, dapat ba silang lumaban ngayon, o hintayin na lang na matuklasan ng lahat ang mga benepisyo at saka umasa sa sarili nilang mga kakayahan? Nag-isip sandali si Elder Wu. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng kabilang panig, ngunit hindi siya makapagdesisyon. Kung lalaban sila ngayon, malamang na magtatapos ito sa isang sitwasyon kung saan ang magkabilang panig ay magdurusa ng pagkatalo, at walang magiging benepisyo para sa alinman sa kanila. Gayunpaman, kung maghihintay sila hanggang sa makahanap sila ng ilang benepisyo bago sila kumilos, maaaring hindi sila makakuha ng anumang lamangan. Mga nakatatanda, maaari ba akong humingi ng ilang salita? Humakbang si Noren at bahagyang yumoko. Matapos tumango si Elder Han bilang pagsang-ayon, nagpatuloy siya, sa tingin ko ay mas makakabuti kung magtutulungan tayo. Tutal, hindi pa natin alam ang tunay na kaibuturan ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, at maaaring hindi natin ito makapasok ng mag-isa. Malamang ay may natutunan si Noren sa pakikipagtulungan kay Terence noong nakaraan, kaya iminungkahi niya na magtulungan muli. Matandang Wu, ano sa palagay mo? Kumislap ang magagandang mata ni Elder May at matamis siyang ngumiti kay Elder Wu. Sa tingin ko ay magagawa ang mungkahing ito. Pagdating ng panahon, hahatiin natin ng pantay ang mga benepisyo sa dalawang sekta. Pakiramdam niya ay kung pipiliin nilang lumaban, parehong panig ang matatalo. Kahit na ang Azure Water Sect ang may kalamangan, mahirap sabihin kung magkano ang kanilang mapapala sa huli. Mas makabubuting makipagtulungan muna, at hindi pa huli ang lahat para makipagtalo sa kanila kung mayroon talagang malalaking benepisyo sa huli. Gayunpaman, mas malakas ang lakas ng Azure Water Sect, at sila ang may inisyatiba. Bakit mo gustong makipagtulungan sa mga tao mula sa Sword Spring Sect? Kaya natin yan ng tayo-tayo lang. Hindi sumang-ayon si Elder Wu, na nakatayo sa gilid. Agad siyang tumutol, sa iilan nating kasama rito, anong problema ang hindi malulutas? Kung dadalhin natin ang mga tao mula sa sekta ng Sword Spring, magiging pabigat lang tayo. Mabuti ang intensyon ni Elder May, pero sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Tumango si Elder Han. 7,404. Nakakatuwa naman. Kami ba, ang Sword Spring Sect, ay talagang gustong makipagtulungan sa Azure Below Sect ninyo? Natawa si Elder Wu sa galit, kinakausap mo ang sarili mo. Hiningi mo ba ang opinyon namin? Nang makitang magiging tensyonado na naman ang kapaligiran, nagngingit-ngit si Noren at nagpatuloy sa pagyuko. Mga elder, patawarin ninyo po ang kabastusan ng disipulong ito, ngunit kung magtutulungan tayo, talagang makakabuti ito para sa lahat. Lahat ng ito ay salamat kay Junior Brother si Mai mula sa Sword Spring Sect kaya nakatakas tayo mula sa mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin noong nakaraang pagkakataon. Kung hindi niya natagpuan ang labasan, tatakbo pa rin sana tayo ng paikot-ikot sa mga labi. Totoo nga, nakuha nilang tatlo ang ibang landas at bumalik sa kanilang pinanggalingan, para lamang malaman na hindi pa lumalabas ang grupo ni Terence. Pumunta sila sa dinaanan ni Terence at natagpuan ang tamang landas. Kung ganoon, may utang na loob ang ating asol na sekta ng tubig sa sekta ng Sword Spring. Kung makikipagtalo tayo sa kanila ngayon, hindi ba't pagtatawanan tayo? Tumango si Elder May, pakiramdam niya ay napakatalino niya. Kayong dalawa, huwag na kayong mag-isip tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay buong araw.
Minsan, mas matagumpay ang kooperasyon kaysa sa komprontasyon. Kung paano makakamit ang pangwakas na tagumpay, hindi talaga ito maipaliwanag ng malinaw ni Elder May. Ang pagkana sa likod nito ay hindi maaaring malaman ng mga tagalabas. Nagkatinginan sina Elder Han at Elder Wu at sandaling nag-atubili. Pagkatapos sinabi ni Elder Han, dahil ganoon nga, maaari tayong magtulungan. Elder Wu, ano ang palagay mo tungkol sa Sword Spring Sect? Ngayon mo lang naisip ang hingi ng opinyon namin. Walang pakialam ang matandang ito. Napuno ng galit ang puso ni Elder Wu. Bagamat naramdaman din niya na makabubuti ito sa magkabilang panig, hindi niya ito kayang tanggapin. Bakit nagdesisyon ng mag-isa ang mga tao ng Azure Water Sect? Kung sinabi nilang makikipagtulungan sila, makikipagtulungan sila. Kung sinabi nilang hindi sila makikipagtulungan, hindi sila makikipagtulungan. May pakialam ba sila sa Sword Spring Sect? Kung wala kang pakialam, kalimutan mo na lang. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang bahay namin na kulay asul ang tubig sa bahay mo ng tagsibol? Agad na tinitigan siya ni Elder Wu at sumigaw, gusto mo na bang kumilos ngayon? Kukunin ko silang lahat. Elder Wu, wala naman talagang masama sa pakikipagtulungan sa Azure Water Sect. Ang sentro ng mga guho ay maaaring mangailangan ng mas maraming tao para masira. Bakit hindi mo na lang ulit isipin? Nagsalita si Terence sa tamang panahon para pigilan si Elder Wu na maghiwalay dahil lang sa padalos-dalos. Noong nakaraan, nag-enjoy ako sa pakikipagtulungan kay Senior Sister Kay mula sa Azure Water Sect. Ituring na lang natin ito bilang karugtong ng ating nakaraang kooperasyon. Hindi pinansin ni Elder Wu ang pagpukaw ng 3 pulgadang pako at bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Si Mai, may katuturan ang sinasabi mo. Elder Han? Elder May? Magtulungan tayo. Nagulat si Elder Han, hindi niya inakalang ang isang pangungusap lang mula kay Terence ay magpapahintulot kay Elder Wu na makipagtulungan sa kanya. Ang hindi niya alam ay si Terence pala ang tunay na commander ng Sword Spring Sect. Ngayong may paraan na siya para makalabas, pakiramdam niya ay hindi naman masamang ideya ang magtulungan. Siyempre, agad siyang susuko at sasang-ayon. Magaling. Napakaprangka ni Elder Wu. Ngumiti at tumango ang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang, ang nakatatandang si May. Kung gayon, ituloy na natin ang sinabi natin kanina. Hahatiin natin ang mga benepisyo ng 50 hanggang 50. Hindi tayo mapapailalim sa pamumuno ng isa't isa habang isinasagawa ang operasyon, pero kailangan nating pag-usapan ito. Ayos lang ba? Walang problema. Nag-isip sandali si Elder Wu at naramdaman niyang maganda ang simpleng modelong ito. Kung gayon, tere na. Medyo hindi pa rin masaya si Elder Wu, ngunit dahil sumang-ayon na ang iba, wala nang silbi pa para sa kanya ang tumutol. 2 beses lang siyang sumanghal bilang tahimik na pagsang-ayon. Kaya, nagsama-sama ang 2 panig at bumuo ng isang bagong pangkat upang magpatuloy sa pagsulong. Kapatid na Sima, guguluhin na naman kita. Lumapit si Noren kay Terence at ngumiti, sa pagkakataong ito, kailangan kong sundan ng maayos si Junior Brother Sima para hindi ko masayang ang oras ko. Masyadong magalang si Senior Sister Kale. Swerte ko lang. Walang pakialam na sagot ni Terence. Naiintindihan niya kung bakit gustong makipagtulungan ni Noren Kale sa kanya. Ito ay dahil hindi alam ni Noren at ng iba pa ang daan. Noong nakaraan, ang mga tao ng sektang Kenglan ay pumunta sa ibang direksyon, at sila ay hinabol ng ulap na lumalamon ng mga single-horned rhinoceros sa paanan ng bangin. Natarante nilang nakasalubong sina Terence at ang iba pa. Bagamat nilisan nila ang mga guho sa pamamagitan ng paglalakad sa bangin, nakaalis na ang grupo ni Terence noon. Malamang hindi napansin ni Noren at ng iba pa ang mga bakas na iniwan nila, kaya't lumihis sila ng maraming landas sa kagubatan. Kung hindi niya makakasalubong ang mga tao mula sa Sword Spring Sect, wala siyang pakialam kung maglakad pa siya ng kaunti, pero dahil nakasalubong niya sila at si Terence, hindi niya sila basta-basta maaaring palayain. Paano kung nakapasok na ang Spring Sword Sect sa mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin habang ang bahay ng mga bagyo ay lumilihis pa rin at nakakuha ng ilang benepisyo? Kaya naman, ang pinakamahusay na paraan ay ang pagbigkis sa magkabilang panig. Kahit papaano, may manggana sa daan. Naintindihan ni Terence ang iniisip ni Noren, ngunit hindi niya ito ibinunyag.
Nakipag-usap siya rito tungkol sa ilang mga hindi mahahalagang bagay, at nagtanong pa tungkol sa mga sekta ng isa't isa. Sa kasamaang palad, pareho silang matatalino, at wala sa kanila ang nakakuha ng anumang impormasyon. Nabasag na naman ang bangin, at muling kumalat ang makapal na hamog. Seryosong naharangan ang banal na pandaman ni Terence, lalo na ang kanyang paningin. Si Mai, paano kayo nakapasok sa mga guho noong nakaraan? Tiningnan ni Elder Wu ang makapal na hamog sa ilalim ng bangin, nabalitaan kung na-teleport siya mula sa kung saan doon sa ibaba. Oo. Gayunpaman, nagkataon lang ang panahong iyon, kaya natatakot akong mahirap itong ulitin. Casual na sagot ni Terence. Hindi na niya kayang gawin ang dati niyang ginagawa. Hindi na niya kailangang bumaba sa bangin at pukawin muli ang ulam na lumalamon ng mga single-horned rhinoceros at yutong na unggoy na may bakal, hindi ba? Tanging isang taong may sira ang utak ang gugustuhin gayahin ang paraan ng pagpasok noong nakaraan. Sa tingin ko dapat na pumasok na lang tayo sa labasan na nilabasan natin noong nakaraan. Wala na tayong pakialam kung paano tayo pumasok noong nakaraan. Dahil makakalabas tayo sa labasan, maaari tayong bumalik sa dinaanan natin. Pagkatapos, mararating natin ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Ano sa palagay mo? Biglang mungkahi ni Peter. Iyon ang plano ni Terence mula pa sa simula, kaya wala siyang anumang pagtutol. Naisip din ng mga tao mula sa sekta ng Kengla na magagawa ito, kaya nagpasya silang sumali sa plano. Sa kabilang banda, inakala ni Peter na wala siyang kapantay sa kanyang karunungan at nakaisip ng paraan bago pa man si Terence. Naiwan sina Yunbao, Yiming, at Yingjian upang bantayan ang mga kabayong Black Spirit Fergana at iba pang mga supply, at upang matiyak din ang kanilang pagtakas. Kung tungkol naman sa sekta ng Kenglan, nag-iwan din sila ng 3 tao upang magbantay at magbantay sa isa't isa. Bukod sa katotohanang kailangan nilang makahanap ng paraan palabas, nag-aalala rin si Terence na malalagay sa panganib ang 3. Matapos makipagtulungan sa bahay, magkakaroon sila ng sapat na tauhan, at hindi na nila kailangang isugal ang kanilang buhay. Naroon pa rin ang lubid, kaya nauna si Terence at mabilis na nakarating sa labasan. Naroon pa rin ang lagusan, at walang nangyaring hindi inaasahan. Di nagtagal, nakapasok na ang lahat sa pasilyo. Habang patuloy silang sumusulong, bumalik sila sa maliit na lungsod, na siyang mga guho ng dakilang mangkukulam na si Yin. Naging maayos ang buong proseso, at wala silang naranasang anumang abala. Mga matatanda, ito ang labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Gayunpaman, walang espesyal sa mga panlabas na gusali at sa mga panlabas na bahagi ng palasyo. Kailangan nating pumunta sa palasyo sa gitna dahil doon matatagpuan ang mga tunay na labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Tumayo si Noren sa pasukan ng pasilyo at nagbigay ng mapagpakumbabang pagpapakilala, na nagbigay sa mga matatanda ng parehong sekta ng pangkalahatang ideya kung ano ang nangyayari. 7,405. Napakagandang tanawin. Hindi niya inaasahan na ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay isa palang lungsod na nawala. Ipinapakita nito kung gaano kagalang-galang ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin sa bundok ng multo na si Yin. Tinakpi ni Elder May ang kanyang bibig gamit ang isang kamay at marahang bumantong hininga, sayang naman. Dapat sana'y naging maunlad ang lungsod na ito noon, pero ngayon ay isa na itong lungsod na multo. Elder May, kung gusto mo, pwede mong gamitin ang lugar na ito bilang iyong base. Hindi imposible para sa iyo na magdala ng mas maraming tao para maibalik ang kasaganaan. Ngumisi si Peter at mahinang sinabi, sa tingin ko, tuwang-tuwa ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin na maibabalik na ang dating kasaganaan ng lugar na ito. Magandang ideya iyan. Ako na ang Panginoon ng lungsod ngayon, at akin na ang buong lungsod. Maaari ka nang umalis. Ngumiti si Elder May ng matamis at sinabing medyo nagbibiro at medyo seryoso, maliban na lang kung gusto mong maging masamang bisita at handang apihin ang host. Hahaha, Kuya May, nakakatawa ka talaga. Tumawa si Elder Wu at sinabing, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Pumunta na tayo sa pangunahing lugar at tingnan kung paano tayo makakapasok. Isang biro. Kung wala ang mana ng dakilang salamangkero ng multo na si Yin, paano siya magiging Panginoon ng lungsod?
Kapag nakuha niya na ito, maaaring makuha na ito ng sino mang may gusto sa sirang lugar na ito. Ang mga matatanda ng dalawang sekta ay hindi interesado sa mga kahangahangang gusali o sa maliliit na bayan sa paligid. Ang kanilang layunin sa paglalakbay na ito ay hanapin ang lugar na may mahigpit na orasayon sa sentro ng grupo ng mga palasyo. Kaya naman, hindi tumigil ang grupo. Mabilis silang dumaan sa paligid at nakarating malapit sa sentro ng lugar. Mga matatanda, ito ang sentro ng mga guho. Dahil sa restriction, hindi tayo makapasok. Sinimulan ni Noren ang pagpapakilala. Sinubukan na natin itong basagin gamit ang puwersa dati, pero hindi ito gumana. Sa aking tansya, kakailanganin natin ng kahit 3 Peak-Nascent Soul Cultivator para basagin ito. 3 Peak-Nascent Soul Realm Cultivator ang pinakamababang bilang na kanyang tinansya. Sa kasamaang palad, 3 elder lamang ng sekta ng Kenglan ang may oras na pumunta rito. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hinimok ni Noren ang dalawang sekta na magsanib puwersa. Elder Chen, pakitingnan naman at tingnan kung may iba pang paraan para masira ito. Tumayo rin si Terence sa harap ng restriction, sa tingin ko ay mas may karanasan si Elder Chen kaysa sa amin sa larangang ito. Ang pinuno ng mekanismo, si Hall, ay natural na siyang pinakamagaling sa impormasyon tungkol sa mga mekanismo at sa pagsasaayos at pagsira ng lahat ng uri ng mga paghihigpit. Hindi pinalaya ng Sword Spring Sect si Elder Chen ng walang dahilan. Bahagyang tumango si Elder Chen. Hindi pa kasama rito ang pagkapanalo ni Terence sa pastahan, siya ang mismong commander ng mission team ng Sword Spring Sect. Kahit hindi niya tatanggihan ang kahilingang ito. Medyo nakakaabala ang restriction na ito. Lumapit si Elder Chen para tingnan, saka sumimangot at sinabing, sa palagay ko, tila wala nang mas mainam na paraan kaysa sa pagsira nito ng sapilitan. Si Elder Wu ng sekta ng Kenglan ay isa ring eksperto sa larangang ito. Habang sinusunod ni Elder Chen ang paghihigpit, hindi rin siya nanatiling walang ginagawa. Sa huli, dumating din siya sa parehong conclusion. Kung gayon, sabay-sabay tayong sumalakay at basagin ang restriction. Nagkibit balikat si Elder Han. Sapat na ang mga tauhan natin para labagin ang restriction. Hindi naman yan magiging problema. Ang kailangan lang nating maging maingat ay kung ang paglabag sa restriction ng sapilitin ay makakasira sa mga guho sa loob. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hanggat sabay-sabay nating gagamitin ang puwersa sa ilang bahagi ng restriction, malalabag lang natin ang restriction at hindi tayo makakagawa ng anumang pinsala sa mga guho sa loob. Kung isa lang sa atin, natatakot akong hindi natin ito magagawa. Pero ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Umiling si Elder Chen at ngumiti. Sumanghel si Elder Wu, kung gusto nating labagin ang restriction na ito gamit ang puwersa, kakailanganin nating gumamit ng puwersa sa kahit 5 punto ng sabay-sabay. Kung ligtas, mas makabubuti kung magagawa natin ito sa 6 hanggang 7 punto. Kahit ayaw niyang aminin, naramdaman niyang tila mas malaki ang benepisyo ng pakikipagtulungan sa Sword Spring Sect kaysa sa mga disbentaha. Imposible para sa mga tao ng Azure Water Sect na makapasok sa mga guho ng mag-isa maliban na lang kung magpapadala sila ng mas maraming eksperto mula sa sekta. Parehong alam ni Chen at Wu ang kanilang mga ginagawa, kaya hindi sila masyadong nagsalita. Pagkatapos ng isang simpleng pag-uusap, inayos nila ang mga tao na naka-standby sa mga lugar na maaaring atakihin. Mayroong kabuoang 5 elder mula sa 2 sekta, bawat isa ay responsable para sa isang punto. Para maging ligtas, sina Noren at Yunki mula sa sekta ng Kenglan, kasama ang isa pang orihinal na disipulo ng Inner Sect sa infant stage, ay nagsanib puwersa upang salakayin ang ika-6 na punto. Sa panig ng Sword Spring Sect, sina Yoki, Terence, at Peter ay sabay-sabay na umaatake sa ika-7 punto. Kapag naipadala na ang signal, sabay-sabay na i-activate ang 7 attack points, sinusubukang basagin ang restriction ng relic. Maya-maya, lahat ay nasa pwesto na. Nang lumitaw ang senyales, halos sabay-sabay na umugang ang 7 attack point. Ang dating hindi nakikitang harang ay agad na bumuo ng kalahating bilog na harang ng liwanag, at ang mga bitek ay mabilis na kumalat mula sa 7 bahagi. Sa isang kisap mata, ang mga bitek ay kumalat na sa buong harang. Patuloy na umalangaw-ngaw ang malinaw na mga tunog ng pagkalabog.
Nang marating ng light barrier ang limitasyon nito, nabasag ito at naging mga piraso ng liwanag na pumuno sa kalangitan na parang isang napakagandang ulan ng liwanag. Pagkatapos, nawala ito ng walang bakas. Sa wakas ay naibunyag na sa lahat ang loob ng restriction. Nang mapaghiwalay sila ng restriction, isang grupo lamang ng magkakatulad na palasyo ang kanilang nakita sa sentro ng lugar. Ngunit ngayon, napagtanto ng lahat na nilinlang sila ng restriction. Ang napakagandang pagoda. Matapos masira ang restriction, isang 7 palapag na napakagandang pagoda ang nakatayo sa gitna. Naglalabas ito ng makintab na kinang, at ang bawat palapag ay may 6 na nakataas na cornice. Isang hanay ng mga puting jade wind chime ang nakasabit sa ilalim ng bawat cornice. Kahit walang hangin, ang mga wind chime ay marahang umuuga at nagbibigay ng malinaw at malambing na tunog. Walang pagkakamali. Ang lugar na ito ay tiyak na mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Tumawa si Elder Han, ayon sa mga alamat, ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay may isang napakagandang pagoda. Ito ay isang kayamanan na ginagamit upang sumamba sa mga Diyos at maunawaan ang langit at lupa. Nagkaroon ako ng ilang pagdududa noong una, ngunit ngayon ay nakumpirma ko na ito sa wakas. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi tayo babalik na walang dala mula sa Treasure Mountain. Elder Han, huwag kang masyadong masayang maaga. Ang magandang pagoda ay isang kayamanan, ngunit isa rin ito mapanganib na lugar. Paano nagawang payagan ng dakilang mangkukulam na multo na si Yin ang iba na makapasok sa kanyang pinakamahalagang lugar ng ganoon kadali? Tumawa ng mahina si Elder Wu at mahinahong nagsalin ng malamig na tubig sa sitwasyon. Sinasabing ang bawat hakbang sa napakagandang pagoda ay lubhang mapanganib. Mas mabuting pag-usapan muna natin kung paano makapasok dito kung sakaling tapos na tayo sa sandaling makapasok tayo sa napakagandang pagoda. Makatwiran ng mga sinabi ni Elder Wu, hindi maaaring palampasin ang bagay na ito. Hindi nina si Elder Han at sa halip ay tumanggo ng seryoso, napansin ba ng lahat? Ang magandang pagoda ay may kabuoang 7 palapag, at ang bawat palapag ay may 3 hexagonal na pinto. Mahirap sabihin kung ang lahat ng 3 pinto ay maaaring pasukin, o kung isa lang sa mga ito ang maaaring pasukin. Elder Wu? Elder Chen? Ano sa palagay ninyong dalawa? 7,406. Matapos maglakad ng 2 ikot sa linglong pagoda, nagkatinginan sina Wu at Chen at napagtanto nilang seryoso ang mga mata ng isa't isa. Sa huli, si nakatatandang Chen ang nagsalita. Ang 3 pintuan ay katumbas ng langit, lupa, at tao. Gayunpaman, kung titingnan sa labas, walang pagkakaiba. Hindi ako sigurado kung makapasok silang 3, at hindi rin ako sigurado kung hindi sila makapasok. May posibilidad ba na hindi ako makasali sa alinman sa 3? Natigilan si Elder Han at napagtanto na mali ang kanyang pagkakaintindi. Sino ang nagsabing ang pinto ang dapat na daanan papasok? Maaari rin itong maging isang malaking hukay na hinukay, naghihintay na may tumalon papasok. Kaya, subukan na lang natin ang ating swerte. Sa totoo lang, ang napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay hindi naman mukhang mapanganib sa labas, pero lagi kong nararamdaman na may nakatagong nakakatakot na panganib sa likod ng bawat pinto. Seryoso ang ekspresyon ni Elder Wu. Kumunat ang noo niya at nagpatuloy, hindi ako makakagawa ng epektibong paghatol ngayon. Subukan ko na lang ang swerte ko at pumili ng pintong papasukin. O subukan ang lahat ng 3 pinto. Ang ibig sabihin nito ay ang paggamit ng kumpay ng kanyan para magmanman sa daan. Sa paningin ng mga makapangyarihang martial artist, sino mang mas mababa sa kanila ay parang pamatay kanyan na maaaring isakripisyo anumang oras. Hindi mahalaga kung sila ay mga disipulo ng iisang sekta o hindi, basta't sila ay kapaki-pakinabang. At ngayon, ang tanging mga taong maaaring gamitin bilang pamangwit ay ang 5 elder at ang mga nangungunang inner disciples ng 2 sekta. Nahulaan ni Terence na maaaring ituring siyang pamangwit ng 3 pulgadang nakatatandang si Wu, bukod pa kina Almira at Peter. Wala sa kanila ang nakatakas. May katuturan ang sinabi ni Elder Wu. Dahil mungkahi mo yan, iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Malamig na ngumiti si Elder Wu at mabilis na ibinalik ang sisi kay Elder Wu. Pagkatapos, nagbigay siya ng ekspresyon na nagsasabing hihintayin ko ang iyong pagganap. Dahil ganoon nga, hindi ako tatayo sa seremonya.
Elder Wu, paano kung magpadala muna ang inyong Sword Spring sect ng 2 disipulo para bisitahin ang Heaven's Gate? Hindi isinuko ni Elder Wu ang kanyang posisyon at hiniling kay Jian Chu na magpadala ng isang tao para maging tagapagbantay ng kanyan. Tinukoy pa niya ang target, silang dalawang. Itinuro niya sina Terence at Peter gamit ang maikli at makapal niyang mga daliri. Ba! Sino ka sa tingin mo para pamunuan ako? Patay na ba lahat ng tao sa sekta mo? Agad na nagalit si Peter, at agad siyang napatalon at nagmura, kung gusto mong maging pasaway, gawin mo na lang. Kung maglakas loob kang magkaroon ulit ng ideya tungkol sa akin, tingnan mo kung paano kita haharapin. Sa katunayan, hindi masyadong nagmamalasakit si Peter sa paggalugad sa daan. Ang mahalaga sa kanya ay ang ipinakitang saloobin ng sekta ng Kenglan. Talagang hindi ito kanais-nais. Bahagya lamang ngumiti si Terence at nagkibit balikat, pasensya na, walang karapatang sabihin sa akin ng isang elder ng sekta ng Kenglan ang dapat kong gawin. Matandang Wu, ganito ba magtulungan ang mga tauhan mo? Wala ka bang sasabihin? Walang pakialam si Elder Wu kina Terence at Peter, minamaliit niya si Elder Wu. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa mga bagay-bagay tungkol sa ating Sword Spring sect. Dahil ikaw ang nagpanukala ng plano, natural lang na ikaw ang mag-isip kung paano ito isasagawa. Huwag mo nang isipin pa. Matigas ang ugali ni Elder Wu, at mariin niyang sinabi, kung magpapatuloy ka sa paggawa ng maliliit na panlilinlang na ito, dito matatapos ang kooperasyon sa pagitan ng ating dalawang sekta. Gayunpaman, nakarating na sila sa lugar, at nabuksan na ang restriction. Walang masama kung ang bawat isa ay maghihiwalay ng landas at umasa sa sarili nilang pagkakataon. Matandang Wu, bakit ka galit na galit? Kahit hindi ka makipagtulungan, kailangan mo pa ring pumili ng pintong papasukin, di ba? Bakit hindi na lang natin ipadala ang sarili nating mga tauhan para sama-samang galugarin ang tamang pinto? Lumabas si Elder May para ayusin ang sitwasyon at ngumiti ng matamis, marahil ay makapasok ka sa 3 gate ng walang anumang panganib. Hindi ba't biro lang kung gagawa ka ng gulo kung saan-saan? Humahadjejek si Elder Wu at tumalikod. Humarap si Elder Wu kay Elder May at hindi binanggit sina Terence at Peter na unang umalis. Tama na, matandang Wu. Ang tagal mo na, bakit ka nagsusuka? Sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang mungkahi ko? Patuloy na ngumiti si Elder May. Kung hindi, hahayaan ka muna naming pumili ng isang gate. Pipili kami ng isa sa natitirang 2. Ayos lang ba? Hindi pa rin pinansin ni Elder Wu si Elder May at tumingin kay Terence. Tutal, si Terence naman ang commander sa pagkakataong ito, at hindi siya makapagdesisyon. Pinag-isipan ito ni Terence at napagdesisyonan na wala ng ibang paraan. Hindi naman sila pwedeng maghintay na lang sa labas, di ba? Sige. Kung gayon, napagdesisyonan na. Hindi ka namin sasamantalahin. Elder May, ano ang masama kung hahayaan mo munang pumili? Tinanggap ni Elder Wu ang tahimik na pagtango ni Terence at nagpasya, kung ang ating dalawang pamilya ay mabaygo matapos mapili ang 2 pasukan, ang pangatlo ang magiging tama. Sa simpleng proseso ng eliminasyon, kung maayos ang isa sa 2, natural lang na napakaswerte na. Dahil sinabi na iyon ni Elder Wu, magiging kawalang galang ko kung tatanggi ako. Hindi nagpigil si Elder May. Wala siyang balak na magpakumbaba. Sa halip, ginamit niya ang kanyang daliri upang hawakan ang kanyang mga labi at nagsimulang mag-isip, sinasabi sa akin ng aking intuition bilang babae na ang gate ng langit ay tila mas maaasahan sa 3 pintuan ng langit, lupa, at tao. Elder Han, bakit hindi natin piliin ang Heaven's Gate? Hayaan nating pumili ang mga tao ng Sword Spring sect sa pagitan ng Earth sect at Human sect. Narinig ni Terence ang mga salita ni Elder May at tumingin kay Almira ng may kakaibang ekspresyon. Kaya pala hindi lang pala si Almira ang umaasa sa intuition ng isang babae para makagawa ng desisyon. Ang intuition ni Elder May ay palaging tama. Kung gayon, piliin natin ang Heaven's Gate. Binigyan siya ni Elder Han ng malaking mukha at agad na tumanggo ng may ngiti, Elder Wu, ikaw na ang pumili. May intuition kayo ng isang babae, kami rin. Mas may karanasan pa siya at mas may magagandang record sa labanan. Napangiwi si Elder Wu sa paghamak, kung tama man ang desisyon mo o hindi, malalaman mo rin sa isang iglap. Almira, pumili ka na.
Gamitin mo ang likas mong pagkababae. Malinaw na ipinaliwanag ni Terence ang huling misyon sa Sword Spring Sect, kaya alam ni Elder Wu na ginamit ni Almira ang kanyang intuition para gumawa ng kanyang desisyon, at ito ay lubos na tumpak sa bawat pagkakataon. Oo. Elder Wu. Walang paraan si Almira para tanggihan siya, kaya yumuko na lamang siya at sumang-ayon. Gayunpaman, may kahilingan ang disipulong ito. Mamaya, pakiusap, hayaan ninyong umalis ang disipulong ito at galugarin ang landas. Dahil ang disipulong ito ay isang mahusay na scout, tiyak na higit pa sa kaya ko. Bahagyang natigilan si Elder Wu. Para sa ganitong uri ng misyon ng pamatay kanyan, karamihan sa mga tao ay magtatago sa pinakamalayong lugar hanggat maaari. Hindi niya inaasahan na makakakita ng isang taong pupunta sa kanyang pintuan ng kusa ngayon. Siyempre naman. Maaari ka nang umasa sa iyong intuition upang magdesisyon kung aling pinto ang papasukin. Dali-daling ipinukpok ni Elder Wu ang pako at tinatakan ang kabaong para pigilan si Almira sa pagtalikod sa kanyang salita. Ate Almira, anong ginagawa mo? Natigilan din si Terence, at mabilis na hinaila ang braso ni Almira. 7,407. Agad na naintindihan ni Terence, malamang ay sinusubukan siyang protektahan ni Almira. Partikular na hiniling ni Elder Wu kay Terence na mag-scout sa landas, at kung hindi siya kikilos, maaaring si Terence ang gagawa ng misyon mamaya. Kung ikukumpara, mas gugustuhin ni Almira na siya mismo ang sumugal kaysa hayaang may mangyari kay Terence, kaya naman nagboluntaryo siya. Huwag kang mag-alala, panganay na kapatid. Ang intuition ko ay palaging tama. Walang mangyayari. Ngumiti si Almira at marahang inalo si Terence bago niya itinaas ang kanyang boses, sa tingin ko mas angkop pasukin ang pintuan ng daigdig. Ate Almira. Sabi niya. Hinawakan ni Terence ang braso ni Almira at hindi binitawan. Kasabay nito, tumawa siya ng mapait sa kanyang puso, napakawalang kwentang intuition ng isang babae. Hindi ito tama. Sa sandaling sinabi ni Almira na gusto niyang pumasok sa tarangkahan ng daigdig, isang babala ang dumating mula sa espasyo sa pendant na jade. Halata na may panganib sa loob, at malamang na hindi makakalabas si Almira kapag nakapasok na siya. Sister Almira. Hindi ka maaaring pumasok, masyadong mapanganib. Dapat ako ang papasok. Ayaw magpatalo ni Peter, at sabay na nagsalita kay Terence, maghintay ka lang sa labas ng masunurin at panoorin ang aking pagtatanghal. Gulat na tiningnan ni Terence si Peter. Ang batang ito. Nararamdaman din kaya niya ang panganib sa loob ng pintuan ng daigdig. Kung hindi dahil sa Jade Space, hindi sigurado si Terence kung makikita niya ang mga panganib sa tarangkahan ng daigdig. Paano malalaman ni Peter? Kung ganoon siya, kabalisa dahil nag-aalala siya kay Almira. Mukhang hindi naman. Malinaw na ipinakita sa ekspresyon at kilos ni Peter na alam niyang ilalagay sa panganib ang buhay ni Almira. Kung hindi, imumungkahi niya na sumama kay Almira. Tiyak na hindi niya sasabihin na siya ang dapat sumama. Dati, noong si Almira ay isang scout, hindi naman parang walang posibilidad ng panganib. Sa huli, isa rin itong posibilidad ng panganib. Gayunpaman, iba ang ipinakita ni Peter. Sapat na ito para ipakita na alam ni Peter ang sitwasyon sa loob ng napakagandang pagoda. Anong ginagawa niyong dalawa? Nagmamasid lang kayo sa daan. Bilang scout ng team, hindi naman sa hindi ko pa ito nagagawa dati. Tungkulin ko ito. Tumawa si Almira nang kumawala siya sa pagkakahawak ni Terence at humarap kay Peter, hindi mo na kailangang makipagtalo. Ako na ang mauuna sa pagkakataong ito, at ikaw na ang susunod, okay? Siguro sa susunod na pagkakataon na ang tunay na panganib, kaya aasa na ako sa iyo. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Sa susunod na lang. Wala nang susunod kung papasok ka ngayon. Ate Almira, pakisuyong makinig sa akin. Sinikap ni Terence na panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha habang bumubulong, maaaring hindi gaanong mapanganib ang unang paggalugad, ngunit magiging mas mapanganib ito sa hinaharap. Sa tingin ko, sa kakayahan mo, kapatid na Almira, sayang lang ang talento na ipadala ka ngayon. Bakit hindi mo nalang pakawalan si Peter? Agad na iniwas ni Peter ang kanyang mga mata dahil sa pagkadismaya. Kaya, sa puso mo, isa lamang akong basura. Angkop ba siya para sa mga ganitong walang kwentang bagay?
Kung hindi lang dahil sa kaligtasan ni Snowy, ako. Puno ng reklamo ang puso ni Peter, ngunit kinailangan niyang ngumiti ng pagsang-ayon at paulit-ulit na tumango. Tama, tama, tama si kuya, ang ganitong maliit na bagay na walang anumang panganib, iwanan mo na lang sa akin. Hahayaan kitang humawak sa susunod na mapanganib na misyon. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi niya sinabi iyon para lokohin si Peter, gusto lang niyang makita kung anong mga baraha ang nasa kanyang manggas. Dahil alam ni Peter na may panganib sa pintuan ng daigdig at nagkusa siyang pumasok, malinaw na handa siya. Sayang naman kung hindi niya ito susubukan. Tapos na ba kayong mag-usap? Akala ba niya talaga ay libre ang lahat? Gusto mo pa ring pumasok sa napakagandang pagoda? Sa kabilang banda, naiinip na nagmakaawa si Elder Wu, handa na ang Asher Water Sect. Magpadala ka agad ng isang tao at pumasok sa mga pintuan ng langit at lupa ng magkasama. Habang nag-uusap sila, isang disipulo ng Asher Water Sect ang lumabas na at tumayo sa harap ng Heaven's Gate na may pangit na ekspresyon. Narinig niya ang usapan ngayon lang, kaya malinaw na malinaw sa kanya na isa lamang siyang pamatay tao. Mahirap talagang sabihin kung makakalabas siyang buhay. Sayang at hindi niya ito matanggihan. Ang tanging magandang balita ay baka hindi gaanong mapanganib ang unang makakapasok. Kung makakaligtas lang siya, maiiwasan niya ang ilang round ng mga misyon ng pagpapaputok ng kanyen sa susunod. Sige, aalis na ako kung ganoon. Ngumisi si Peter at tumango kay Almira. Little Almira, hintayin mo lang at tingnan mo kung paano ako gaganap. Huwag kang mag-alala, kung nandito ako, magiging maayos ka. Ikaw. Mag-ingat ka. Babala niya. Sa totoo lang, malaki ang pasasalamat ni Almira kay Peter, ngunit ito ay pasasalamat lamang sa pagitan ng mga kasamahan sa koponan, hindi sa damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Gayunpaman, ang pagpapahayag ni Peter ng malalim na pagmamahal at katapatan ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkasuka. Sa totoo lang, yung pakiramdam na tinatrato kita bilang isang kapatid ng buong puso, pero gusto mo lang akong sipingan. Hahaha, huwag kang mag-alala. Kahit na bundok ng mga punyal at dagat ng apoy ang nasa harap ko, tatahakin ko pa rin ito na parang patag na lupa. Sister Almira, hintayin mo akong bumalik. Biglang natuwa si Peter. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng magmalasakit sa kanya si Almira. Magandang simula ito, at tiyak na magkakaroon ng magagandang resulta sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang pasulong si Peter at naglakad papunta sa harap ng Earth Gate. Malamig na tumingin si Terence, habang lalong lumalakas ang hinala sa kanyang puso. Kung hindi lang dahil sa pagmamahal at pagkahumaling ni Peter kay Almira na hindi nagbago, at kung hindi lang ito peke, malamang ay pinaghihinalaan na niya na matagal nang napalitan ang Peter na ito. Matapos may handa ang magkabilang panig ng mga pintuan ng langit at lupa, nagpadala ng hudyat ang mga tao ng sekta ng Kenglan. Sabay na pumasok sa pintuan sina Peter at ang mga disipulo ng sekta ng Kenglan na nasa harap ng pintuan ng langit. Hindi tulad ng mga disipulo ng sekta ng Kenglan, na maingat at nag-post ng depensibong poster habang nanginginig sa takot, si Peter ay kalmado at mahinahon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod na parang namamasyal sa isang patio at pumasok sa pintuan ng daigdig ng may labis na pagpapanggap. Pagpasok nila, hindi na makita ng mga tao sa labas ang kanilang mga figure. Siyempre, wala silang ideya kung ano ang nangyari sa loob. Elder Wu, gaano katagal sa tingin mo ang kakailanganin nila para imbestigahan ang sitwasyon? Medyo nag-alinlangan si Elder Han at mahinang sinabi, kung hindi sila lalabas, gaano katagal tayo maghihintay? Binalaan ko na siya ngayon lang. Kung makakaharap siya ng panganib na hindi niya kayang harapin, dapat siyang umatras hanggat maaari. Maliman o hindi ang Heaven's Gate. Dapat ay may resulta agad. Hindi masyadong kumpiyansa si Elder Wu at tanging sarili niyang kalkulasyon lamang ang kaya niyang gawin. Kung magiging maayos ang lahat, sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Dapat ay wala siya sa oras na iyon. Sa kabilang banda, kung hindi sila lalabas sa loob ng oras na kailangan para masunog ang isang insenso, nangangahulugan ito na nakatagpo sila ng isang hindi mapaglabanan na panganib at tuluyan ng natapos sa loob. Habang nagsasalita siya, tila may kumikislap na liwanag sa unang palapag ng napakagandang pagoda.
Ang mga wind chime sa ilalim ng cornice ay nagsimula ring gumawa ng malilinaw at mabilis na mga tunog. Hindi nagtagal, may isang lalaking lumabas mula sa pintuan ng mundo. Si Peter pala iyon, na nagkukunwaring astig. Mabuti na lang at hindi ako nabigo sa misyon ko. Ang tamang pasukan sa unang palapag ng napakagandang pagoda ay makumpirmang siyang tarangkahan ng mundo. Sister Elmira, nakita mo ba iyon? Sinabi ko na sa iyo na madali lang ito. Matagumpay na inamin ni Peter ang pagkilala mula kay Elmira at ikinuyom ang kanyang mga kamay sa mga tao. Bagamat medyo mapanganib, hindi sulit na banggitin. Madali ko itong nalutas. Lahat ay maaaring sumunod sa akin papasok. 7,408. Junior Brother Chen, iniisip ko kung may nakikita ba akong mga taong pumapasok sa Heaven Gate mula sa Earth Gate. Gusto kong malaman kung kumusta na ang ating nakababatang kapatid. Ikinuyom ni Noren ang kanyang mga kamao at magalang na nagtanong. Naku, yung malas na lalaking yun. Patay na siya. Nagkibit balikat si Peter nang walang pakialam, bagamat hindi ko makita ang partikular na sitwasyon sa Heaven's Gate, ramdam ko ang paggalaw ng Heaven's Gate mula sa loob. Tila pinatay siya ng napakagandang pagoda pagpasok niya pa lang. Agad na pumangit ang mga mukha ng mga tao ng sektang Kenglan. Hindi naman dahil sa namatay na ang kanilang mga tao, kundi higit sa lahat, dahil ito sa ugali ni Peter. Sinasabi ba niyang may namatay na kuting o aso? Ano ang ibig sabihin ng walang pakialam niyang ekspresyon? Walang kwenta ang buhay ng mga tao ng sektang Kenglan. Sige. Pumasok muna tayo. Itinaas ni Elder Wu ang kanyang kamay at pinahinto ang mga hindi mapakali na disipulo ng Asher Water Sect. Ang mga papasok sa Heaven Gate ay maaaring hindi naman patay. Maaaring may pagkakataon tayong mahanap siya kung papasok tayo sa Earth Gate. Halata na pakiramdam niya ay walang pakialam ang buhay at kamatayan ng isang disipulo. Isa lamang siyang pamatay tao sa simula pa lang, kaya ano pa ang dapat niyang pakialaman. Gayunpaman, upang pakalmayan ang mga tao, huminto sandali si Elder Wu bago nagpatuloy, mag-iwan ng marka dito. Kung makakalabas siya sa Heaven's Gate, maaari niyang sundan ang marka para hanapin tayo. Tahimik sina Noren at ang iba pa, medyo nalungkot sa pagkamatay ng kanilang kauri, ngunit walang pumayag kay Elder Wu. Tumingin sa kaliwa at kanan si Yunki. Nang makitang walang gumagalaw, humakbang siya paarap para mag-iwan ng marka na halos may kahulugan. Sumimangot si Peter, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Pakiramdam niya ay talagang mapagkunwari ang mga tao ng sekta ng Kenglan. Sinabi na nila na namatay na ang malas na lalaki, ngunit kailangan pa rin nilang takpan ito na parang hindi sila ang nagtrato sa kanya bilang pamangwit. Tara na. Pangungunahan ko ang daan, sumunod kayong lahat sa akin. Ikinumpas ni Peter ang kanyang kamay at tumalikod upang maglakad patungo sa pintuan ng daigdig. Kasabay nito, ipinaalala niya, mag-ingat ka, kung hindi mo ako susundan ng malapitan, mananagot ka sa kahit ano. Tumingin si Terence sa kanya, malalim ang iniisip. Mas lalo siyang naghinala, paano nakaalis doon si Peter ng ganoon kabilis. Hindi kailanman nagkamali ang espasyo ng Jade. Dahil nagpadala ito ng babala, malamang ay umabot na ito sa isang malaking antas ng panganib. At ano ang mayroon si Peter? Marahil nakapunta na siya sa napakagandang pagoda dati. O halos kabisado na niya ang lahat ng nasa loob. Habang nag-iisip siya, ang mga tao mula sa magkabilang panig ay sumunod na kay Peter at naglakad patungo sa magandang pagoda. Hinailan ni Elmira si Terence at Bamulong, Senior Brother, tara na pumasok na rin tayo. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin pa ito ni Elmira. Kanina pa nakatutok ang atensyon ni Peter sa kanya at kay Terence. Hinintay niya na makahabol sina Terence at Elmira sa grupo bago pumasok sa pintuan ng mundo. Mula sa labas, ang napakagandang pagoda ay hindi mukhang napakalaki. 100 hakbang lang ang kailangan nilang lakarin ng isang ikot. Gayunpaman, pagpasok nila rito, natuklasan ng lahat na isa itong ganap na kakaibang mundo. Ang buong antas ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Tulad ng nakikita mo, ito ang unang palapag ng napakagandang pagoda. Gayunpaman, ang mga pintuan ng langit, lupa, at tao ay tila hindi na magkapareho ang lugar pagkatapos pumasok. Mabuti na lang at hindi na natin nakikita ang mga pintuan ng langit at tao ngayon.
Parang tour guide si Peter, nakangiti habang ipinakikilala, hindi ko alam kung paano makarating sa mga pintuan ng langit at ng tao, pero nahanap ko na ang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Nasaan ka? Bakit hindi ko makita? Hindi naglakas loob si Elder Han na maglakad-lakad ng casual. Tumingin-tingin lang siya sa paligid, pero hindi niya nakita ang hagdan na binanggit ni Peter. Maraming kwarto rito. Nakita mo na ba ang nasa loob? Iyan ang susunod kong sasabihin, makinig ka lang. Kumunot ang noo ni Peter, na para bang hindi siya nasayahan sa casual na pagsabad ni Elder Han, maaaring hindi mo ito makita ng malinaw, ngunit may 6 na silid dito, at bawat silid ay may mga bagay na naiwan ng dakilang salamangkero ng multo na siin. Hanggat bubuksan mo ang lahat ng 6 na silid, lilito ang isang hagdanan sa gitna ng bulwagan, patungo sa ikalawang palapag. Bakit niya sinabing hindi siya makakita ng malinaw? Dahil sa unang palapag ng napakagandang pagoda, tila may kaunting usok na lumulutang, dahilan para medyo malabo ang paningin ng lahat, at talagang hindi nila makita ng malinaw ang lahat ng direksyon. Naapektuhan din ang pandaman ni Terence sa espiritu, ngunit hindi ito masyadong malala. Bukod kay Peter, siya lang ang nakakakontrol sa buong sitwasyon sa unang palapag ng napakagandang pagoda. Peter, nakapagbukas ka na ba ng 6 na kwarto? Kaya mo nahanap ang hagdan. Kung gayon, bakit sarado na ang lahat ng kwarto ngayon? Tanong ni Terence, ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Sinubukan kong buksan ang kwarto, pero hindi ako pumasok. Tumingin lang ako sa labas ng pinto. Kung walang papasok, kusang magsasara ang pinto, kaya noong lumabas ako para hanapin ka, lahat ng kwarto ay naibalik sa dati nilang anyo. Ayaw talagang kausapin ni Peter si Terence, pero nakita niya ang mga mata ni Almira na puno ng pananabik. Ngumiti na lang siya at nagpaliwanag, ayon sa haka-haka ko, hanggat inaalis natin ang mga gamit sa kwarto, mananatiling bukas ang pinto. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ito ang benepisyong ibinigay sa atin ng dakilang mangkukulam ng multo na siin. Iniisip ko kung ang dakilang mangkukulam ng multo na siin ay kailangang dumaan din sa parehong problema. Kailangan ba niyang kunin ang lahat ng bagay sa kanyang silid bago siya makaakyat sa ikalawang palapag? Natatawang sabi ni nakatatandang May. Paano ka nakakapag-isip-isip tungkol sa senior expert? Sumanghel si Peter at humakbang ng 2 hakbang sa gilid. Casual niyang binuksan ang pinto ng isang silid. Napakadali lang nito at walang anumang kahirapan. Tumigil ka na nga. Sino ang gustong pumasok at ilabas ang mga gamit sa loob? Walang malay na tumingin ang lahat sa loob at nakita nilang maraming kristal na bato sa silid, na karamihan ay mga mahahalagang materyales sa pagpipino. Halimbawa, may ilang piraso ng pinong bakal na yunying na may pinakamataas na kalidad. Kahit na ang pamilya ni Yiming ay mayroong pinong bakal na yunying, maaaring hindi sila makapagmina ng 2 o 3 piraso ng parehong kalidad ng mineral sa isang taon. Sa kasamaang palad, kahit na ang mga bagay na ito ay mahalaga at nagkakahalaga ng malaking pera, ang mga matatanda ng 2 sekta ay pawang mataong nakakita na ng mundo. Hindi sila matutuwa sa mga kristal na ito. May panganib ba sa silid na ito? Hinaplos ni Elder Han ang kanyang maikling balbas at ngumiti, kung walang panganib, munting kaibigang Chen, ako ang mag-aabala sa iyo. Ilabas mo ang mga bagay na iyan, at hahatiin natin ang mga ito sa atin. Nawalan na ng isang tao ang Asher Water Sect. Kahit na isa pa siyang pamatay kanyan, isa pa rin siyang kayamanan na hindi na maaaring muling buuin. Kaya naman, hindi handang sumugal si Elder Han. Sa anumang kaso, ang kasunduan ay hatiin ito ng pantay sa pagitan ng 2 sekta, kaya hindi mahalaga kung sino ang kukuha nito. Sino ang nagsabing walang panganib? Napakadelikado sa loob. Elder Han, magaling ka naman magkalkula, di ba? Tumawa si Peter, gusto mo bang makakuha ng benepisyo ng hindi nagsusumikap? Kalimutan mo na yan, lilinawin ko na lang. Kung sino man ang may gusto ng mga bagay sa loob ay maaaring pumasok at kunin ang mga iyon ng mag-isa, at ikaw lang ang pwedeng kumuha ng sarili mong bahagi. Pagkatapos niyang magsalita, naunang pumasok si Peter at sinabi habang naglalakad, bibigyan ko muna kayo ng babala, kung sakaling takot kayong pumasok at mag-aksaya ng oras. 7,409. Ang mga tao ng sekta ng Kenglan ay nakatitig kay Peter, pinahahalagahan ang pamangwit na ito.
Pagkatapos ay nakita nila si Peter na dumiretso sa tumpok ng mga kristal. Una niyang ikinumpas ang kanyang kamay at hinati ang mga ito sa dalawang tumpok, pagkatapos ay hinati ang isang tumpok sa ilang maliliit na tumpok. Kung pag-uusapan ng bilang, katumbas ito ng bilang ng mga tao mula sa Sword Spring Sect. Hindi ako tatayo sa seremonya, kukunin ko muna ang parte ko. Pagkatapos magsalita ni Peter, kumuha talaga siya ng isang tumpok ng Jingshi at lumabas. Paano naman ang panganib? Bakit hindi ko nakita? Kumaibot ang bibig ni Elder Han. Nagsisinungaling ba ang batang ito? Tinamad si Peter na pansinin siya. Tumakbo siya papunta kay Almira at kinuha ang bagay para ibigay dito. Sister Almira, ito ang aking bahagi. Itago mo muna ito. Kukunin ko ang iyong bahagi mamaya. Iniabot ni Peter ang kristal na nasa kamay niya kay Almira na parang nagbibigay ito ng kayamanan. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng higit. Hindi na kailangan. Kukunin ko na ang sarili kong bahagi. Matalinong tinanggihan ni Almira si Peter, pagkatapos ay lumingon patagilid para papasukin ito, at dumiretso sa silid. Ayos lang ba na lumapit ng ganito? Walang problema, sige lang. Walang pakialam si Peter, natural lang na itinago niya ang kristal at ngumiti, kunin mo ang bahagi mo at lumabas ka agad. Mahirap sabihin kung masyadong matagal. Nagtiwala si Almira sa mga salita ni Peter, kaya buong tapang siyang lumapit at kumuha ng isang kristal, pagkatapos ay tumalikod. Malamig na nanood ang mga tao ng sektang Kenglan mula sa gilid. Nang makita nilang walang nahaharap na panganib sa 2 taong magkakasunod, naramdaman nilang malamang na nagyayabang lang si Peter para takutin ang mga tao. Walang panganib sa silid na ito. Umalis ka na. Pumili si Elder Wu ng isang disipulo ng sekta ng Kenglan ng sapalaran at bahagyang umiling. Tingnan mo ang rutang tinatahak nila, huwag kang magkamali. Opo, matanda. Ang napiling disipulo ay hindi nang ahas na tumutol. Matapos bahagyang yumoko, naglakad siya patungo sa silid. Mabuti na lang at binigyan siya ni na Peter at Almira ng buong kumpiyansa at naramdaman niyang hindi siya mapapahamak. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng maling kumpiyansa ay walang kabuluhan. Kakapasok pa lang niya sa silid at ilang hakbang pa lamang ang nagagawa. Malayo pa ang distansya sa pagitan niya at ng tambak ng mga kristal nang biglang nanginig ang buong katawan niya. Parang pansit ang kanyang mga binti, umuugoy pakaliwa at pakanan. Malapit na siyang matamba sa lupa. Kumislap ang figure ni Peter at pumasok siya sa silid na parang kidlat. Inabot niya ang likod ng kwelyo nito at itinaboy siya palabas. Mabilis na sumunod si Elder Han at naabutan ang disipulo ng Asher Water Sect, para lamang matuklasan na nakapikit ang mga mata nito at bomb nebula ang bibig. Nawalan na nga siya ng malay. Anong nangyayari? Galit na galit si Elder Wu. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Peter, na dahan-daang naglalakad palabas, bakit siya ganito? Paano ko malalaman? Sinabi ko nang ang delikado rito, pinapatunayan lang niya na hindi ako nagsisinungaling. Nagkibit balikat si Peter nang walang malay at iniunat ang kanyang mga kamay, para mailigtas siya, sumugal ako at pumasok. Ayos lang kung hindi mo ako pasalamatan, pero nagsasalita ka pa rin sa tono ng pagtatanong. Angkop ba? Gustong-gusto talagang durugan ni Elder Wu ang mukha ni Peter. Panganib. Mukhang hindi naman siya sumusugal. Hindi siya nalason. At mukhang wala naman siyang natamong anumang panloob na pinsala. Maingat na sinuri ni Elder May ang disipulo at sinabi sa mahinang boses na may seryosong ekspresyon, bakit ganito? Hindi ko masabi. Bahagyang tumango si Elder Han. Hindi rin niya makita ang dahilan, na lalong nagpabigat sa kanyang puso. Talagang malulupit at walang prinsipyo kayong mga tao. Iniligtas ko talaga ang mga tao ninyo ng walang dahilan. Kumunat ang noo ni Peter at sumanghal. Kalimutan mo na yan. Sa susunod na mangyari ulit ang ganito, gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Huwag nyong asahan na tutulungan ko kayong magligtas muli ng mga tao. Kumuha si Elder Han ng gamot at ipinakain ito sa disipulo. Pagkatapos, magalang niyang sinabi kay Peter, kaibigang Chen, napakabait mo. Siyempre, nagpapasalamat kami na handa kang tumulong sa mga disipulo ng aming sekta. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, maaari ba tayong bigyan ng payo ng munting kaibigang si Chen kung anong uri ng mga pinsala ang natamo ng ating disipulo?
Hindi ko alam. Lumingon si Peter at tumingin sa langit sa anggulong 45 degree, tao ako sa aking salita, wala ka nang kailangang sabihin. Kumunat ang noo ni Kuya Han. Isa siyang senior, kung tutuusin. Medyo nahihiya siyang pagsabihan ng ganoon. Hindi mo na kailangang tanungin siya. Ako na mismo ang susubok. Galit na sumigaw si Elder Wu at naglakad patungo sa silid si Wanzen, hindi ako naniniwala na ang lugar na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib. Walang dahilan para maging maayos sina Peter at Almira, pero tiyak na may mangyayari sa iba. Bukod pa rito, lubos na tiwala si Elder Wu sa kanyang kaalaman sa mga mekanismo. Naniniwala siyang makakatakas siya ng walang pinsala kung mag-iingat siya. Teka. Iniabot ni Elder May ang kanyang kamay at hinaila pabalik si Elder Wu. Kumuha siya ng lubid at mabilis itong itinali sa baywang ni Elder Wu, walang masama sa pagiging handa. Kakaiba at hindi mahuhulaan ang linglong pagoda ng dakilang mangkukulam na si Guiyin, dapat tayong maging mas maingat, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Hindi tumanggi si Elder Wu. Naghintay siya sandali at nagpatuloy sa paglakad matapos siyang itali. Mabilis siyang pumasok sa silid. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang pakialam sa mga gamit sa kwarto. Hindi niya talaga matiis na magmukmak lang. Gayunpaman, hindi siya nakatagal. 3 o 4 na hakbang pa lamang ang nalampasan niya kaysa sa disipulo ng Asher Water Sect bago niya naramdaman ang mga bituin sa harap ng kanyang mga mata. Ang pagkahilo ay dumagsa ng sunod-sunod, at muntik na siyang matamba sa lupa. Si Elder May, na kanina pa nanonood, ay mabilis na hinaila ang lubid at iniligtas si Elder Wu. Gayunpaman, nawala na ito ng malay, tulad ng disipulo ng Asher Water Sect. Sa pagkakataong ito, karamihan sa mga tao ay nagulat. Si Elder Wu ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bulwagan, at hindi man lang siya makatiis. Tapos, medyo kakaiba ang tingin nila kina Peter at Almira. Bakit maayos naman ang dalawang ito? Nakita ba ng lahat yon? Hindi ko basta-basta sinabi ang panganib sa silid na ito. Kung gusto ninyong makapasok ang mga bagay-bagay, isugol ninyo ang inyong buhay. Buong pagmamalaking tumingin si Peter sa paligid, pero mabait ako, kaya bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Gusto mo bang marinig? Magsalita ka. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Elder Han habang malamig niyang sinabi, kung makatuwiran, maaari natin itong isaalang-alang. Nangangahulugan ito na pumayag siyang hayaan si Peter na ipahayag ang kanyang mga kondisyon, ngunit kailangan itong nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Napakasimple lang talaga. Matutulungan kitang ilabas lahat ng gamit sa loob, pero hindi ko naman pwedeng gawin ng libre, di ba? Kaya, kalahati lang ng mga gamit na ilalabas ko ang kukunin ko at hatiin nyo naman ang iba. Ito ang unang dahilan. Itinaas ni Peter ang isang daliri, pagkatapos ay ang isa pa. Pangalawa, ako ang may huling desisyon kung paano ipamamahagi ang mga gamit sa likurang silid. Dahil ang sitwasyon sa loob ay katulad nito. Ano sa palagay mo? Para lang ba sa sekta naming Kenglan ang mga kondisyon ninyo, o pantay-pantay lang ba ang tretuhin ninyo sa sekta ninyong Janchen? Hindi sumang-ayon o tumanggi si Elder Han, sa halip ay tumingin siya kina Elder Wu at Elder Chen, maaari bang ang target ng inyong Sword Spring Sect ang aming Asher Water Sect? 7,410. Siyempre hindi. Ang mga kondisyon ko ay para sa lahat. Siyempre, kung may gustong pumasok at sumubok, pwede silang pumunta. Wala akong tutol. Tumabi si Peter, na para bang sigurado siyang walang makakapasok. Huwag mong asahan na pupunta si Almira. Isang koponan tayo, kaya pareho lang ang mga kondisyon. Kumunat ang noo ni Almira, ngunit hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi ni Peter. Tutal, magkakasama talaga sila ng isang koponan. Sa anumang kaso, dapat nilang suportahan si Peter. Natahimik ang mga tao ng sekta ng Kenglan. Bagamat mahalaga ang mga bagay sa silid na ito, hindi sulit na isugol ang kanilang buhay para sa mga ito. Hindi mahalaga kung kumuha pa ng kalahati si Peter. Ang problema ay hindi niya alam kung ano ang nasa silid sa likod. Kung papayag siyang ipamahagi ito ni Peter, paano kung may magagandang bagay? Sa kasamaang palad, kahit si Elder Wu ay hindi ito nakayanan, at ito ay naging isang aral para sa kanila. Walang nang-ahas na magpatuloy sa paggawa ng walang kabuluhang pagtatangka, at medyo mahirap ang sitwasyon.
Lumingon si Peter at biglang ngumiti kay Terence, "Senior brother Sima, gusto mo bang subukan? O baka pwede mong ibigay sa akin ang kalahati ng parte mo at hayaan mong ako ang maglabas nito para sa iyo." Peter, paano mo nakakausap ng ganito ang panganay na nakatatandang kapatid? Galit na galit si Almira. Iba ang paraan para humingi siya ng benepisyo mula sa Azure Water Sect, pero ginagawa rin niya ito kay Terence. Kalokohan lang talaga. "Ate Almira, ayos lang ako." Pinigilan ni Terence si Almira nang nakangiti. "Sa totoo lang, gusto ko pa ring subukan. Hindi naman malaking problema yon." Dahil doon, talagang pumasok si Terence sa silid na ikinagulat ni Peter. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao ng Azure Wave Sect. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago ng mga pangyayari. Natural lang na masaya silang makakita ng panloob na tunggalian sa sekta ng Sword Spring. Bukod pa rito, mas madali para sa kanila na unawaan ang sitwasyon kung mayroon silang mas maraming tao na susubok sa sitwasyon. Ayaw pigilan ni Almira si Terence at ang tanging magagawa lang niya ay sumunod dito, handang tumulong sa kanya kung may mangyari. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay para pigilan si Almira. Pinilit niyang pumasok dahil gusto niyang maranasan kung anong uri ng panganib ang nasa silid at para malaman din kung paano ito nagawa ni Peter. Sa loob lamang ng ilang hakbang, nakaramdam si Terence ng bahagyang epekto sa kanyang essence spirit, at agad na tumugon ang kanyang espiritual na pandama, na siyang nag-alis ng epekto. Kaya ganoon nga ang nangyari. Isa talaga itong pag-atake sa banal na pandama. Naintindihan na ngayon ni Terence, hindi nakakapagtaka na hindi ito natiis ni Elder Wu, at tila hindi naman ito nasaktan. Ang problema ay, saan nagmula ang espiritual na pag-ataking ito? Si Peter. O isa ba itong uri ng mekanismo sa silid? Maingat na sinuri ni Terence at itinanggi na si Peter ay isang sospek. Nakatayo siya sa labas ng silid, at ang espiritual na atake ay nagmula sa loob, kaya malinaw na wala itong kinalaman sa kanya. At kahit malaki ang silid, wala namang ibang partikular na nakakaakit sa mata maliban sa mga kristal na iyon. Saan nagmula ang pag-atake? Pinalawak ni Terence ang kanyang spirit sense, ngunit hindi na muling lumitaw ang atake, na para bang sumuko na ito dahil wala na itong magagawa kay Terence. Kakaiba. Ilang beses na hinanap ng kanyang espiritu ang kanyang sarili, ngunit wala pa rin siyang makita. Itinabi ni Terence ang tambak ng mga kristal at tumalikod para umalis. Marahil ay mas madali itong matagpuan kung hahayaan niyang may pumasok at magmasid mula sa labas. Habang iniisip niya ito, nakita ni Terence ang biglaang pagkabigla sa mukha ni Peter, na para bang hindi niya maintindihan kung paano nabawi ni Terence ang kristal ng ganoon kadali. Pero walang sinabi si Peter. Pinanood niya si Terence na umalis ng silid ng walang imek at sinabi sa mga tao ng sekta ng Kenglan, "Miyembro rin siya ng aking pangkat. Gusto mo bang subukan ulit?" Natigilan sina Elder Han at ang iba pa. Matapos subukan ni Terence, napagtanto nila na wala nang saysay ang pagsubok. Bukod sa katotohanang magiging maayos ang mga tao mula sa Sword Spring Sect at mapapahamak ang mga tao mula sa bahay ni Asher, ano pa nga ba ang magagawa nila? Maaari mong kunin ang kalahati ng mga gamit sa silid na ito, pero tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kabilang silid. Mabilis na nagdesisyon si Elder May at agad na nagbigay ng mungkahi, tutal, na pagkasunduan na natin noon na hindi natin maaaring sirain ang kasunduan. Ano ang kinalaman ng kasunduan noong panahong iyon sa akin? Kumunat ang noo ni Peter at tumawa. Isa pa, hindi ko naman hiniling na talikuran mo na ang nauna mong kasunduan. Hinihiling ko lang na humingi ka ng kabayaran para sa iyong mga pagsisikap. Hindi ba? Panalo si Peter. Gawin natin ang sinabi ni Kuya May. Bagamat gustong samantalahin sila ni Elder Wu, hindi ito ang tamang panahon para makipagtalo sa Azure Water Sect. Pag-uusapan natin ang tungkol sa silid mamaya, gagawin natin ang sinabi mo. Ang hindi niya alam ay isinama rin ni Peter ang Sword Spring Sect sa kanyang plano. Bukod kay Almira, hindi mahalaga ang iba. Kaya naman, hindi pinansin ni Peter ang mga salita ni Elder Wu hanggang sa mahikayat siya ni Almira sa parehong paraan. Noon lamang siya nag-aatubili na sumang-ayon. Hindi siya maaaring tumutol, tutal, pwede namang pumasok si Terence at kumuha ng kung ano, at lumabas ng ligtas. Hindi lang siya ang may pagpipilian, kaya dapat siyang huminto habang nauuna siya.
Sa huli, nakuha ni na Terence, Almira, at Peter ang karamihan ng mga kristal sa silid, at ang natitira ay pantay na naipamahagi sa iba. Medyo marami pa ang Sword Spring Sect, ngunit limitado pa rin ito. Magkatulad ang sitwasyon sa natitirang 5 silid. Nagpalitan lamang sila ng ilang mga mapagkukunan. Bagamat malaki ang halaga ng mga ito, hindi ang mga ito ang mga bagay na pinahahalagahan ng dalawang pangunahing sekta, kaya walang pakialam ang sinuman na magdusa ng ilang pagkalugi. Matapos mabuksan ang lahat ng 6 na silid, gaya ng sinabi ni Peter, isang hagdanan ang lumitaw sa gitna, patungo sa ikalawang palapag ng napakagandang pagoda. Sa pangunguna ni Peter, umakyat ang grupo ng paisa-isa. Pagkatapos, natuklasan nila na ang ikalawang palapag ay ibang-iba sa unang palapag. Sunog. Ito ay isang mundo ng apoy. Natabunan ng apoy ang buong ikalawang palapag. Pagkalabas pa lang ng lahat ng ulo nila, naramdaman nila ang walang katapusang heatwave na sumalakay sa kanila. Mabuti na lang at lahat ng naruroon ay kayang magpakawala ng sarili nilang elemental na chi para maihiwalay ang apoy ng pangalawang patong. Kung hindi, baka nasunog na ang mga ito at naging abo pagkalabas nila. Peter, anong nangyayari sa ikalawang palapag? Nasaan ang hagdan papunta sa ikatlong palapag? Hindi namamalayang tinanong ni Elder Wu si Peter. Tutal, ipinakita naman niya na pamilyar siya sa napakagandang pagoda, o may paraan ba para mapatay ang apoy? Elder Wu, hindi pa ako nakakarating sa ikalawang antas, paano ko malalaman ang ganito karami? Nagkibit balikat si Peter at inosenteng sinabi, akala ko ang ikalawang antas ay magiging katulad ng unang antas. Bakit hindi mo tanungin ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima? Baka alam ng panganay na nakatatandang kapatid. Kung maibot ang mga labi ni Terence, sinasadya ba ito ng lalaki, di ba? Sino ba naman ang makakaalam nito? Gayunpaman, mas kapaki-pakinabang dito ang pandaman ni Terence sa espiritu. Bagamat limitado ito, 10 beses itong mas mahusay kaysa sa mga mata. Elder Wu, hindi ganoon kalakas ang lakas ng apoy sa palapag na ito. Mag-ayos tayo. Magpapalitan tayo sa pagharang dito para hindi tayo masyadong makakonsumo ng enerhiya. Sabi ni Terence habang inutusan ang Sword Spring Sect na bumuo ng 2 bilog, ang mga tao sa labas ang unang maghihiwalay ng apoy. Ang mga tao sa loob ay magpapahinga at magtitipid ng kanilang enerhiya. Magpapalit tayo ng posisyon mamaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.